Sa Paris, dumalo si Sam sa isang party na ginawa ng kanyang dating kasintahan, ngunit wala siya roon para magsaya, gusto lang niyang bawiin ang kanyang mga lumang tape. Hiniling sa kanya ng kanyang ex na maghintay saglit dahil abala ito sa mga bisita, kaya ngayon ay kailangang umupo muna si Sam at pakiramdam na wala sa lugar. Kapag napagod na siya sa paghihintay, pinapasabi niya sa ex niya kung nasaan ang mga gamit niya dahil siya na mismo ang magdadala. Iginiya siya nito sa isang opisina at sinabihan siyang manatili doon para makapag-usap sila mamaya. Hindi pinapansin ng mga lasing na tao sa koridor, pumunta si Sam sa opisina at nilock ang pinto upang tumingin sa paligid ng payapa. Nang mahanap na niya ang mga gamit niya, biglang dumyugo ang ilong niya, kaya kumuha siya ng tissue at umupo para magpahinga. Maya-maya ay nakatulog na siya, kaya nang ilang sandali pa ay maraming sigawan at kaguluhan sa labas, wala siyang naririnig. Kinaumagahan, nagising si Sam at kinuha ang kanyang mga gamit para umalis, ngunit sa sandaling binuksan niya ang pinto. Natakot siya nang matuklasan niyang ang buong lugar ay isang malaking gulo at may dugo sa lahat ng dako. Pagkatapos mang-agaw ng isang random na bagay para ipagtanggol ang kanyang sarili, nag-check si Sam sa labas ng apartment para lang matuklasan na ang lahat ng tao sa party kasama ang kanyang ex ay naging mga zombie. Habang sinusubukan nilang atakihin siya, mabilis na isinara ni Sam ang pinto. Pagkatapos ay tumingin siya sa labas sa bintana at natuklasan ang parehong sitwasyon sa lahat ng dako. Karamihan sa mga tao ay naging mga zombie at ang mga hindi pa ay hinahabol at pinapatay. Ang mga kalye ng Paris ay magulo rin, at kapag sinubukan ng isang pamilya na tumakas sa kanilang sasakyan, ang ingay ng busina ay umaakit sa mga zombie, na agad na pinalibutan at pinapatay sila. Susunod, tiningnan ni Sam ang mga jacket at bag ng mga bisita na naiwan at hinanap ang kanilang mga cellphone, kaya pinakinggan niya ang lahat. Ang unang apartment na pinasukan niya ay may zombified na pamilya at ito at si Sam ay inatake, ngunit pagkatapos ng ilang pakikibaka, nagawa niyang itulak ang zombie. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas at isinara ang pinto para lagyan ng ex ito para maiwasang makapasok muli sa hinaharap. Pagkatapos ay patuloy na sinusuri ni Sam ang lahat ng iba pang mga apartment na sa kabutihang palad ay walang laman. Iniipon niya ang lahat ng pagkain na makikita niya pero minsan kumukuha din siya ng ibang gamit gaya ng paintball gun. Dahil isang music hero si Sam, masaya siyang makahanap ng MP3 player, ilang lumang kaset, at kahit isang set ng drums. Sa sandaling tapos na siya sa lahat ng mga apartment at may masa upang protektahan ang kanyang mukha, si Sam ay napapikit na lamang nagulat na lang nang biglang gumalaw ang elevator, na nagpapakita ng isang zombie sa loob. Dahil hindi ito marahas, hindi siya pinatay ni Sam, sa halip ay tinalian niya ng sinturon ng bakal na bakod upang hindi siya makatakas. Kinagabihan, may pagkain si Sam habang nakikinig sa kanyang mga lumang tape, na nagdadala ng maraming magagandang alaala. Kinabukasan, pinanood ni Sam ang mga zombie sa labas saglit bago inayos ang lahat ng pagkain na kanyang nakalap, nirsayo nito ng maayos at nag-iingat ng isang talaan sa isang notebook. Ginagamit din niya ang dumi sa isang bintana upang gumuhit ng grid at simulan ang pagbilang ng mga araw. Pagkatapos, bumalik siya sa pagtingin sa paligid ng apartment at kalaunan ay tumugtog ng drums para maglabas ng tensyon. Gayunpaman dapat siyang mag-ingat dahil ang lahat ng ingay ay umaakit sa mga zombie sa bintana. Lumipas ang mga araw at sinisikap ni Sam ang kanyang makakaya na panatilihing abala ang kanyang sarili. Minarkahan niya ang mga araw sa bintana, nagluluto ng sarili niyang pagkain, at kung minsan sa gabi ay pumupunta siya sa bubong upang panoorin ang walang laman na lungsod. Gamit ang paintball gun, sinimulan niya ang isang laro ng pagbaril sa mga zombie sa kalye at i-cross out ang mga ito sa mga larawan ng kanyang ex. Nagre-record din siya ng mga tunog na ginagawa niya gamit ang mga random na bagay at lumilikha ng musika gamit ang mga ito. Isang araw, napagtanto ni Sam na may matinding baho at tumingin sa apartment sa ibaba upang mapagtantong nabubulok na ang mga katawan. Pinulot niya ang mga ito at dinala sa balkonahe, ngunit hindi niya magawang itapon ang mga ito na parang basura. Sa halip ay inilagay niya ang mga ito sa mga sleeping bag at iniwan sa kanilang kama kasama ang ilan sa kanilang mahahalagang gamit. Pagkatapos mag-alok ng ilang sandali ng katahimikan, umalis si Sam sa silid at tinatakan ng tape ang pinto upang hindi makatakas ang baho. Pagkatapos ay naligo si Sam para lamang tumigil ang tubig sa pagtakbo.
Nang maglaon, habang siya ay nasa kama, nakarinig siya ng kakaibang tunog at natuklasan niya ang isang pulutong ng mga zombie na pumapasok sa kanyang silid upang kainin siya. Sumigaw si Sam sa sakit, nagising lamang at napagtanto na isa lamang itong bangungot. Kinabukasan, idinagdag ni Sam ang ehersisyo sa kanyang gawain, nagsimula siyang tumakbo sa paligid ng gusali habang nakikinig ng musika. Nang huminto siya sa elevator, naglakas loob siyang makipagkamay sa lalaki at nagpasya na tawagan siyang Alfred. Maya-maya, umuulan sa wakas, kaya gumamit si Sam ng maraming kaldero at lalagyan para mag-ipon ng tubig at maghugas ng katawan. Pagkatapos ay umupo siya sa tabi ng elevator upang humahit ng tabako habang nakikipag-usap sa isang panig kasama si Alfred. Na nagkukumpisal na ang pinakamahirap na bahagi ay hindi alam kung ano ang nangyari sa kanyang pamilya. Maya-maya, si Sam ay nasa bintana na may dalang paintball gun at laking gulat niya nang mapansin ang isang pusa sa mga lansangan. Agad siyang bumaba at binuksan ang pinto, sinisiguradong walang zombie sa paligid bago buksan ang lata ng tuna at ialay ito sa pasang. Nagtatago sa ilalim ng kotse. Nag-aalangan ang pusa ngunit nakakaamoy ng pagkain kaya dahan-dahan itong humarap kay Sam. Gayunpaman, natakot ang pusa nang bigla ang ingay. Nag-aalala, ibinaba ni Sam ang kanyang sandata upang iwanang nakabukas ang pinto at nagsimulang maglihim, sinusubukang hanapin ang pusa. Nananatili siyang nakatago sa likod ng mga sasakyan, ngunit nakita pa rin siya ng isang zombie at sinundan siya. Agad na pumasok si Sam sa loob ng sasakyan at sinipa ang zombie sa bintana, at napansin na may darating din na pangalawang zombie. Sa isang mabilis na paggalaw, lumipat si Sam sa likurang upuan at tumakas sa pintuan ng pasahero. Pagkatapos ay tumakbo siya pabalik sa gusali at isinara ang pinto bago siya mahuli ng mga zombie. Pagbalik niya sa apartment, dumungaw si Sam sa bintana at napansin niyang nanlamig lang ang pusa sa tabi ng mga zombie, kaya binaril niya ito. Pagkatapos ay lumingon siya at nakita ang dugo sa sahig, na nagparamdam sa kanya na ang kanyang binti ay nasugatan ng zombie sa kotse. Pagkatapos linisin ang sugat, umupo siya sa harap ng salamin na may hawak na sandata. Walang mga senyales ng pagbabago ngunit hindi niya matiyak na hindi siya nahawaan, kaya inilagay niya ang sandata sa tamang posisyon upang mag-self-delete kung ito ay dumating dito. Umupo lang si Sam saglit at tuluyang nakatulog, dahilan para madulas ang sandata at pumutok ng bala. Mabuti na lang at hindi nito tinamaan si Sam, na nagising ng mapansing hindi siya nagbago at masayang tumatawa. Maya-maya habang nag-aalaga si Sam ng mga halaman, nakarinig siya ng kakaibang ingay at sumigaw ng ilang salita, ngunit walang sumasagot. Tumingin siya sa bintana at may napansin siyang tao sa gusali sa kabilang kalye, ngunit hindi niya matukoy kung zombie ba ito o hindi. Siya ay pumunta sa bubong para sa isang mas mahusay na hitsura, ngunit walang mga palatandaan ng buhay. Nagsisimula ng lumamig ngayon, kaya pagbalik niya sa apartment, gumawa si Sam ng kuta ng unan at nag-apoy para magpainit ng tubig para sa maligamgam na paliguan. Habang sinusubukan niyang mag-relax, muli siyang nakarinig ng mga ingay, ngunit mabilis itong nawala. Nang maglaon, nagsimulang mag-alala si Sam sa dami ng natitira niyang pagkain, kaya kumuha siya ng isang bag at lumabas upang maghanap ng mga panustos. Gayunpaman, ito ay lumabas sa kanyang imahinasyon lamang, dahil sa huli ay hindi siya ng ahas na umalis. Nakaramdam ng labis na kalungkutan, nagsimulang uminom si Sam sa isang hapon. Sigaw niya kay Alfred. Binanggit kung paanong ilang araw na siyang hindi nakakakita ng mga zombie at kung paano silang dalawa ngayon. Hindi niya sinasadyang nabuhusan ng inumin si Alfred, na nagsimulang umalag sa pinto at naging dahilan ng pagsigaw ni Sam. Galit na galit sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, ibinato niya ang bote sa dingding at tumakbo pabalik sa apartment. Desperado siyang hindi mag-isa kaya nagsimulang tumugtog muli si Sam at ang ingay ay nagpabalik sa mga zombie, na nagkukumpulan sa labas ng bintana na sinusubukang abutin ang sumisigaw na si Sam. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Sam kay Alfred sa lahat ng mga sinabi niya. Maya-maya, nirerasyon ni Sam ang kaunting pagkain na natitira sa kanya habang nakikinig muli sa kanyang lumang mga tip, at ang marinig ang mga boses ng kanyang pamilya ay labis siyang nabalisa kaya itinulak niya ang mga bagay mula sa mesa. Sa gabi, si Sam ay nagising sa isang ingay sa oras na ito ay hindi siya nag-atubiling bumaril sa pintuan na iyon. Gayunpaman, nang tumingin siya sa resultang butas, nalungkot siya nang matuklasan niyang binaril niya ang isang regular na babae. Hindi isang zombie.
Binuhat siya ni Sam at dinala sa kama, kung saan agad niyang pinunasan ang mga sugat nito at inalis ang bala habang nagmamakaawa na manatili sa kanya. Paglabas niya ng silid, natuklasan niyang naroon din ang bag ng babae, na may ilang lubad at kawit. Kinaumagahan, nagdadalamhati si Sam kapag siya biglang nakarinig ng ingay at natuklasang nakaligtas ang babae. Pinakain niya ito ng sopas ng kalapati at natuto pa tungkol sa kanya. Tinawag siyang Sarah at nakaligtas siya sa pamamagitan ng pagtalon mula sa gusali patungo sa gusali gamit ang kanyang kawit. Nakita niya ang ilang nakaligtas na nagtatago sa mga apartment, ngunit karamihan sa kanila ay naging baliw. Ang mga zombie ay hindi maganda sa taas, ngunit hindi pa rin siya nanatili ng higit sa 1 linggo sa isang lugar. Sinabi sa kanya ni Sam na ligtas ito sa gusaling ito. Ngunit nag-iingat pa rin si Sarah, na ipinaliwanag ang kuha mula kagabi ay nakakuha ng atensyon ng mga zombie at kalaunan ay mapunit nila ang pinto dahil wala na silang magandang gawin. Maya-maya, ginagawa ni Sam ang kanyang pang-araw-araw na paglalakad sa gusali at kasama niya si Sarah. Natatakot siya kapag naglalakad sila sa harap ni Alfred, ngunit nangako si Sam na hinding-hindi niya kakainin ang alinman sa kanila. Pagkatapos ay nagsimulang muling gumawa ng musika si Sam at natutuwa siyang makitang tinutulungan siya ni Sarah dito. Sa gabi, naninigarilyo si Sam habang nakikipag-chat kay Alfred at iniisip kung magagawa ba niya ito ngayong maayos na siyang kasama. Sa kalaunan ay halos wala ng pagkain para sa kanilang dalawa, kaya kailangang gumawa ng mahigpit na hakbang si Sam. Bumalik siya sa pinto na may bomb utes dito, at pagkatapos ay binarilang bawat zombie sa loob. Ngayon ay ligtas na siyang makapasok sa loob at kunin ang lahat ng pagkain na mahahanap niya. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang apartment at napansing wala si Sarah. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakita niya ito sa bubong, tila naghahanap siya ng paraan para makaalis kaagad. Gusto niyang magsanay ng pagtalon patungo sa gusali sa kabilang kalye, ngunit tumutol si Sam dahil ito ay masyadong mapanganib. Hindi sumasang-ayon si Sarah, na nagpapaliwanag na kung mananatili sila ay magiging baliw at magde-delete sa sarili, o sa kalaunan ay masisira ng mga zombie ang pinto. Galit na galit, bumalik si Sarah sa apartment. Sinusundan siya ni Sam ngunit nang hindi siya sumagot, nagsisimulang humabol sa kanyang isipan ang totoong nangyari. Hindi na nagising si Sarah habang ginagamot ni Sam ang kanyang mga sugat at ang presensya niya ay nasa hallucination. Nang pumasok si Sam sa silid ngayon, nakita niya ang bangkay nito sa kama at hinawakan ang kamay nito habang umiiyak. Pagkatapos ay tinakpan niya siya ng isang sheet at kandila upang mag-alok ng isang maayos na palm. Muli rin niyang tiningnan ang bag niya at may nakita siyang digital camera, kaya tiningnan niya ang mga larawan. Sa una ang lahat ng mga larawan ay kay Sarah at ng kanyang pamilya, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang isang larawan ng kanyang sarili sa bubong, na nagpapatunay na si Sarah ang naroroon sa kabilang gusali. Sa pagtanggap sa katotohanang nababaliw na siya, nagpasya si Sam na oras na para umalis. Nagsisimula siya sa pamamagitan ng pag-iilaw sa lahat ng kanyang lumang tape, pagkatapos ay kinuha niya ang bag ni Sarah at pumunta sa bubong upang tumakas. Gayunpaman, naaalala niya si Alfred at nagpasya na palayain siya. Hindi umaatake si Alfred, sa halip ay sinusundan niya siya, at pinapasok siya ni Sam sa isang apartment. Sa sandaling yun, ang nasusunog na mga tape ay nag-activate ng alarma sa sunog at sa wakas ay sinira ng mga zombie ang pintuan sa harapan. Desperadong sinundan si Sam. Nabaril niya ang pinakamaraming zombie sa abot ng kanyang makakaya ngunit kalaunan ay napabagsak siya ng mga ito, kaya itinulak niya ang mga ito at nagpas siyang tumakbo sa halip na makipaglaban. Ngayon ay libre na ang elevator, tumakbo si Sam sa loob at isinara ang gate. Hindi pinansin ang lahat ng mga kamay na umaabot upang subukang sunggaban siya. Pagkatapos ay nagsimulang umakyat si Sam sa elevator shaft at tumakbo patungo sa isang walang laman na apartment, ngunit sinundan siya ng isang zombie doon. Hinawakan ni Sam ang mga kurtina at tinakpan ang zombie sa kanila, pinamamahalaan upang panatilihing ginulo siya. Gayunpaman nang sinubukan niyang tumakas, hindi sinasadyang nabangga niya ang ilang bagay sa sahig at naalarma ang zombie sa kanyang lokasyon. Agad na nag-react si Sam sa pamamagitan ng paghampas sa zombie ng ilang beses at paglalagay ng sopa sa ibabaw niya para matrap siya. Pagkatapos, umakyat si Sam sa sopa at dumaan sa butas para bumalik sa kanyang apartment na puno ng usok. Marami ring zombie sa paligid,
Ngunit pinahihintulutan ng usok si Sam na dahan-daang maglakad nang hindi napansin. Sa kalaunan ay nakarating siya sa bubong at ginamit ang kawit ni Sarah upang ihagis ang lubid patungo sa kabilang gusali. May zombie na humahabol sa kanya, kaya tumalon si Sam nang hindi nag-iisip at nauntog ang katawan sa pader. Pagkaraan ng ilang segundo, nagising si Sam at nakahinga ng maluwag na nakatakas. May zombie sa bintana, kaya sa halip ay umakyat siya hanggang sa bubong at hagdan sa skyline ng lungsod. Bigla siyang nakarinig ng ilang ingay sa malayo sa pag-asang ginawa ito ng mga nakaligtas. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang mga notification para makapanood ka ng higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.